Nakatuon ka na ba sa pag-alay pero parang walang nakikinig? Nagsisikap ka ng husto pero parang ang Diyos ay malayo. Marami sa atin ang naramdaman na ito. Ang pakiramdam na ang ating mga panalangin ay umabot lang sa kisame. Pero ano kung sinabi ko sa iyo na may paraan upang maging totoo ang bawat salita na iyong sinasabi sa Diyos? Ang sagot ay nandito na at ito ay magbabago sa lahat. Ang panalangin ay hindi simpleng pagbibigay ng listahan ng mga gusto mo sa Diyos. Maraming tao ang nagsasabi ng mga salita ng walang puso, ng walang tunay na koneksyon. Nagsasalita sila ng mga pangako na hindi nila siniseryoso. Nagsasabi sila ng mga katanungan na hindi talaga nila inaasahang sagutin. Ngunit ang langit ay nakikinig sa puso, hindi lamang sa mga salita. Ang Diyos ay nakikita ang intensyon sa likod ng bawat katanungan at bawat hamon. Kung nais mong marinig ka ng langit, kailangan mong maunawaan kung paano talaga gumagana ang komunikasyon sa Diyos. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa pagsasabi ng mga tamang salita sa tamang pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagiging tunay, sa pagiging bukas at sa pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa iyong mga panalangin. Kailangan mong magsalita mula sa pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Unang bagay na dapat mong gawin ay magpasya na ang iyong panalangin ay mahalaga. Hindi mo dapat gawin itong gawain lamang, tulad ng pag-brush ng iyong mga ngipin o paggawa ng iyong mga chores. Ang panalangin ay dapat maging bahagi ng iyong araw, tulad ng pagkain o pagtulog. Dapat itong maging priority. Hindi lamang isang bagay na ginagawa mo kung may oras ka. Kapag ginawa mo itong priority, ang Diyos ay makikita ang seryoso mo sa relasyon. Kailangan din mong maunawaan na ang panalangin ay hindi tungkol sa pagkuha lamang. Maraming tao ang may maling ideya tungkol dito. Nag-aalala sila na ang Diyos ay parang Santa Claus na dapat nilang bigyan ng Christmas list. Pero ang tunay na panalangin ay tungkol sa pakikipag-ugnayan, sa pakikipag-usap, sa pakikinig. Dapat mong sabihin sa Diyos kung paano ka nararamdaman, kung ano ang iyong takot, kung ano ang iyong mga pangarap. Dapat mong ibahagi ang iyong buong buhay, hindi lamang ang mga bagay na kailangan mo. Ang honestidad ay susi sa lahat. Maraming tao ang nag-aalala na hindi dapat nilang sabihin sa Diyos ang kanilang mga negatibong damdamin. Nag-iisip sila na dapat silang laging masaya at grateful kapag nagsasalita sa Diyos. Pero ito ay hindi totoo. Ang Diyos ay nais na marinig mo kung gaano ka galit, kung gaano ka malungkot, kung gaano ka takot. Ang Diyos ay nais na marinig ang tunay mong boses. Hindi ang boses na iyong iniisip na dapat ninyong gamitin. Kapag ikaw ay totoo, ang koneksyon ay nagiging mas malalim at mas makabuluhan. Dapat din mong tandaan na ang panalangin ay isang dalawang direksyon na komunikasyon. Hindi ito isang monologue kung saan ikaw lamang ang nagsasalita. Kailangan mong makinig din. Maraming tao ang nagsasalita at nagsasalita, pero hindi kailanman tumigil upang makinig. Kung nais mong marinig ka ng langit, dapat mo ring marinig ang langit. Dapat kang magbigay ng oras para sa katahimikan, para sa pag-isip, para sa pag-reflect. Ang mga sagot ay madalas na dumadating sa mga oras na ito, sa mga sandaling hindi mo inaasahan. Ang tiwala ay isa pang mahalagang bahagi. Kailangan mong piwalaan ang Diyos ay nakikinig, kahit na hindi mo pa kikita ang mga resulta. Ito ay mahirap, lalo na kapag naghihintay ka ng mahabang panahon. Pero ang tunay na tiwala ay hindi tungkol sa nakikita mo. Ito ay tungkol sa naniniwala mo. Dapat mong magsalita sa Diyos na parang naniniwala ka na siya ay nakikinig, kahit na ang ebidensya ay hindi pa nakikita. Ang ganitong uri ng tiwala ay nagdadala ng kapangyarihan sa iyong mga panalangin. Mahalaga rin na maging tiyak sa iyong mga panalangin. Hindi sapat na sabihin lamang na gusto mo ng kaligayahan o tagumpay. Kailangan mong sabihin sa Diyos kung ano ang tunay na gusto mo.
Kung gusto mo ng mas magandang trabaho, sabihin mo kung ano uri ng trabaho at bakit ito mahalaga sa iyo. Kung gusto mo ng mas malalim na relasyon, sabihin mo kung paano mo gustong maramdaman. Ang detalye ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita na ikaw ay seryoso at na ikaw ay tunay na nag-isip tungkol sa iyong mga pangarap. Ang gratitude ay dapat na bahagi ng iyong panalangin. Hindi mo dapat malimutan na magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka na. Maraming tao ang nafatuan sa kung ano ang wala sa kanila na nafafalimutan nila na magpasalamat sa kung ano ang mayroon na sila. Kapag nagsisimula kang magpasalamat, ang iyong puso ay nagiging mas bukas sa mga biyaya na darating. Ang gratitude ay nagbabago ng iyong pananaw at ginagawang mas malakas ang iyong relasyon sa Diyos. Dapat mo ring intindihin na ang mga panalangin ay hindi laging nasasagot sa paraan na inaasahan mo. Minsan ang Diyos ay nagsasabi ng hindi o nagsasabi ng maghintay. Ito ay hindi nangangahulugang hindi ka pinakinggan. Nangangahulugang ang Diyos ay may mas mahusay na plano para sa iyo. Ang iyong trabaho ay magtiwala sa proseso at manatiling bukas sa mga posibilidad na hindi mo inisip. Ang mga hindi inaasahang sagot ay madalas na mas maganda kaysa sa mga inaasahan mo. Ang panalangin ay dapat na maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang para sa mga malaking okasyon. Dapat kang magsalita sa Diyos sa umaga, sa hapon, at sa gabi. Dapat kang magsalita sa Diyos habang kumikita, habang nagtatrabaho, habang nag-i-enjoy. Ang patuloy na komunikasyon ay nagpapalakas ng iyong koneksyon at ginagawang mas malakas ang iyong panalangin. Kapag ang panalangin ay naging bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay, ito ay nagiging mas natural at mas makapangyarihan. Mahalaga rin na maging pasensya. Ang mga sagot ay hindi palaging dumadating kaagad. Minsan kailangan mong maghintay ng ilang araw, ilang linggo, o kahit ilang taon. Pero ang paghihintay ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Sa likod ng eksena, ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay upang ihanda ka para sa sagot. Ang paghihintay nagbibigay sa iyo ng pagkataon na lumago, na matuto, at na maging mas malakas. Ang paghihintay ay bahagi ng proseso, at ito ay kasing mahalaga ng sagot mismo. Ang panalangin ay dapat na galing sa puso, hindi lamang mula sa iyong utak. Maraming tao ang nag-iisip ng mga panalangin, ngunit hindi sila tunay na nagsasalita sa kanila. Kailangan mong damdamin ang bawat salita na iyong sinasabi. Kailangan mong maging emosyonal, maging passionate, maging tunay. Kapag ang panalangin ay galing sa puso, ang kapangyarihan nito ay nagiging walang kapantay. Ang langit ay nakikinig sa puso, at ito ay ang puso na tunay na nakakagawa ng pagbabago. Dapat mo ring maunawaan na ang iyong mga panalangin ay nakakaapekto sa iba. Ang mga panalangin na ito ay hindi lamang para sa iyo. Kapag ikaw ay tumutulong sa iba sa pamamagitan ng iyong mga panalangin, kapag ikaw ay nag-alay para sa kapakanan ng iba, ang iyong mga panalangin ay nagiging mas makapangyarihan. Ang Diyos ay mas nakikinig sa mga panalangin na may puso para sa iba. Kaya dapat mong isama sa iyong mga panalangin ang mga pangailangan ng iba, hindi lamang ang iyong sarili. Ang panalangin ay isang galing at dapat mong pahalagahan ito. Hindi lahat ay may pagkakataon na magsalita sa Diyos. Hindi lahat ay may kalayaan na magsalita kung ano ang nasa kanilang puso. Kaya dapat mong gamitin ang iyong boses upang magsalita para sa iyong sarili at para sa iba. Dapat mong gamitin ang kapangyarihan ng panalangin upang lumikha ng pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ang panalangin ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Hindi mo kailangang maghanap ng mga tamang salita o ang tamang oras. Ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng panalangin, anuman ang anyo nito. Maari kang magsalita sa wikang kung saan ka komportable. Maari kang magsalita ng mabilis o mabagal. Maari kang magsalita ng mga simpleng salita o mga komplikadong ideya.
Ang importante ay na ikaw ay nagsasalita mula sa puso at na ikaw ay totoo sa iyong mga salita. Mahalaga rin na maging consistent sa iyong panalangin. Hindi mo dapat magbigay at pagkatapos ng ilang araw o ilang linggo. Ang tunay na panalangin ay nangangailangan ng dedikasyon at ng patuloy na pagsisikap. Dapat mong gawin itong isang bagay ikaw ay ginagawa ng walang tanong. Kapag ikaw ay consistent, ang iyong mga panalangin ay nagiging mas malakas at ang iyong koneksyon sa Diyos ay nagiging mas malalim. Ang panalangin ay isang paraan upang magbago ng iyong pananaw sa buhay. Kapag ikaw ay nagsisimula na magsalita sa Diyos ng regular, ikaw ay nagsisimulang makita ng buhay sa ibang paraan. Ikaw ay nagsisimulang mapansin ang mga biyaya na palaging nandoon. Ikaw ay nagsisimulang magtiwala na may mas mataas na layunin sa iyong buhay. Ang panalangin ay hindi lamang nagbabago ng iyong kalagayan, ito ay nagbabago din ng iyong puso at ng iyong isipan. Ang bawat panalangin ay mahalaga anuman ang laki o liit nito. Hindi mo dapat mag-isip na ang iyong mga panalangin ay masyadong maliit o masyadong malaki para sa Diyos. Ang Diyos ay interesado sa bawat aspeto ng iyong buhay. Mula sa mga pinakamaliit na alalahanin hanggang sa mga pinakamalaking pangarap, lahat ay mahalaga. Ang Diyos ay nais na marinig mo kung ano ang nasa iyong puso, ano man ito. Dapat mo ring tandaan na ang panalangin ay isang proseso ng paglaki. Habang ikaw ay nagsasalita sa Diyos, ikaw ay nagsisimulang magbago. Ang iyong mga panalangin ay nagiging mas malalim, mas malinaw, at mas matutulungan. Ang iyong pag-unawa sa Diyos ay lumalaki. Ang iyong tiwala ay lumalaki. Ang iyong pag-asa ay lumalaki. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga sagot. Ito ay tungkol sa pagiging mas malapit sa Diyos at sa pagiging mas malakas na tao. Ang panalangin ay isang regalo na dapat mong alagaan at pahalagahan. Ito ay isang koneksyon na maaari mong gamitin upang magsalita sa Diyos kahit saan ka man at kahit kailan. Ito ay isang kapangyarihan na maaari mong gamitin upang lumikha ng pagbabago sa iyong buhay at sa mundo. Ang panalangin ay hindi lamang para sa mga relihiyoso o mga espesyal na tao. Ito ay para sa lahat, para sa iyo, para sa iyong pamilya, para sa iyong mga kaibigan. Kaya ngayon, magsimula. Magsalita sa Diyos tulad ng kung paano ka magsasalita sa isang kaibigan na tunay mong pinagkakatiwalaan. Maging totoo, maging bukas, maging passionate. Sabihin sa Diyos kung ano ang nasa iyong puso. Ipahayag ang iyong mga takot, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga pag-asa. Magtiwala na ang iyong mga salita ay maririnig. Magtiwala na ang langit ay nakikinig. Ang iyong panalangin ay mahalaga. Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong puso ay mahalaga. At ang Diyos ay nakikinig sa lahat ng ito. Simula ngayon, hayaan ang iyong mga panalangin na maging tunay, maging malakas at maging transformative. Ito ang paraan upang marinig ka ng langit. Ito ang paraan upang makamit ang iyong mga pangarap. Ito ang paraan upang maging mas malapit sa Diyos at sa iyong tunay na sarili.